na ginanap sa Filipiniana Hotel noong Nobyembre 15 bilang isa sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng lalawigan, lumagda sa kasunduan o dokumento ang mga naging panauhing pandangal sa okasyon sa panguna ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, Presidential Advisor for Environmental Protection Dr. Nerios Acosta, Attorney Teodoro Pascua na kumatawan kay TESDA Secretary Joel Villanueva at Engineer James Padrilla na kumatawan kay DILG Secretary Jesse Robredo. Pumirma rin dito sina Vice Governor Yumelito Dolor, Bishop Warlito Kahandig, Sangguniang Panlalawigan members, municipal mayors, mga hepe ng national, regional at provincial agencies, PNP at AFP, DepEd, Salesian Sisters ng Mary Help of Christian School, CIRCA, Conservation International at iba pang non-government organizations na may programa sa lalawigan. Ang SICAD ay binuo ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamamahala ni Governor Umali bilang isang mekanismo o estratehiya upang ang mga programa ng pamahalaan ay tunay na makabawas sa kahirapan ng mamamayan. Nakatuon ito sa wastong pag-unawa ng ugat ng kahirapan at dagli ang pagtugon sa pangangailangang ito. Pinamamahalaan ito ng isang Conveners Committee kung saan pinangungunahan ni Governor Umali ang pampublikong organisasyon samantalang ang pampribadong organisasyon ay pinangangasiwaan ng Provincial Care Forum sa panguna ni Bishop Warlito Kahandig. Matatanda ang formal na inilunsad ang SICAD noong Agosto 26 sa bayan ng Bulalakaw. Ayon sa gobernador, ang SICAD ay isang bisig na itinayo niya upang siyang susubaybay at magsusuri ng mga programang inilunsad ng pamahalaan upang tiyaking ang mga serbisyo ay makararating at pakikinabangan ng mga tunay na benepisyaryo. Alam mo, napakaganda ng mga programa na ibinababa natin sa pamayanan. Ang kanila mga layunin at pagpapalakas. Pero ang ba sa magbaba ng programa sa pamayanan? Oo, masasabing may konsultasyon, subalit hindi na may kulangan sa pamamaraan para mapakinggan at mapaloob ang boses ng mga mamamayan sa programa. Nakalimutan natin na ang tunay na pagbabago ay dapat magsimula sa pamayanan. Kung nasaan ang mga mamamayan. Mahalaga rin na pag-ugnayin ang mga hiwa-hiwalay na programa sa usapin sosyal, economic at environment sa antas ng pamayanan at ang pagsasama-sama ng mga partidos ng gobyerno, NGOs, pribadong sektor, lalong higit ang pagsasanib ng partidos ng pamahalaan nasyonal, provincial, municipal o lungsod at barangay. Ito ang balangkas at prinsipyo ng pagkakaloob sa SICAD. Naging tampok din sa okasyon ang paglagda sa Memorandum of Agreement hinggil sa pagtatayo ng Oriental Mindoro Toll Packaging Center ni Governor Umali, DOST Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay at DTI Regional Director Dr. Joel Valera. Memorandum of Understanding naman hinggil sa pagpapatupad ng programang Ecosystem-Based Climate Change Adaptation sa pagitan ni Governor Umali, Conservation International Project Manager Ricky Nunez at Calapan City Mayor Doy Liachon. Humigit kumulang sa 1,000 Mindoreño ang nabigyan ng oportunidad para sa trabaho at dagdag kabuhayan ng pamahalaang panlalawigan sa ginanap na Provincial Job and Livelihood Fair bilang bahagi ng selebrasyon ng 61st founding anniversary ng Oriental Mindoro. Narito ang report ni Ana Marie Reyes. Humigit kumulang sa 1,000 Mindoreño ang nabigyan ng oportunidad para sa trabaho at dagdag kabuhayan ng pamahalang panlalawigan sa ginanap na Provincial Job and Livelihood Fair bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng 61st founding anniversary ng Oriental Mindoro. Noong November 15, dumagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa isang buong araw na job fair sa Lemnais Gym sa Calapan City. Sa humigit kumulang sa 500 job applicants, 157 na naging kwalipikado sa iba't ibang bakanteng posisyon sa 17 local at 8 overseas employment agencies na lumahok sa job fair.
Isinabay din dito ang pagkakaloob ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at Vice Governor Yumerlito A. Dolor ng NegoCart sa 15 mapapalad na benepisyaryo. Bukod dito ay binigyan din ng tig 2,500 pesos ang bawat benepisyaryo bilang panimulang puhunan. Ang negosyo sa Kariton program ay magkatuwang na isinusulong ngayon ng Dole Region 4B at pamahalaang panlalawigan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang nagnanais na makapagsimula ng maliit na negosyo. Tinanggap na rin ng mga benepisyaryong mag-aaral ng Special Program for the Employment of Students ang kani-kanilang mga checkeng nagkakahalaga ng 1,800 pesos na bahagi ng kabuang sweldo sa pagtatrabaho nila noong bakasyon. Nagkaroon din ng livelihood trainings kabilang ang chicken meat processing, bukod pa ang pagsasanay para sa small engine servicing. Naglunsad din ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign sa pangunguna ni Attorney John Fung, Director ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng Philippine Overseas Employment Administration. Nagsagawa rin ng POEA ng Pre-Employment Orientation Seminar upang maging mas sigit na handa sa pagsabak sa trabaho. Bukod sa mga nabanggit, nagbigay rin ng serbisyong iba't ibang sangay ng pamahalaan katulad ng PRC para sa mga magre-renew ng professional licenses, PhilHealth, GSIS, DOLE, BIR at iba pa. Ang Provincial Job and Livelihood Fair ay pinangasiwaan ni Provincial Peso Manager Antonio M. Magnaye Jr. Hindi sapat na maitanim ang mga puno. Manapay dapat itong alagaan hanggang sa ito'y lumaki. Ito ang isinusulong ngayon ni Governor Umali sa ilalim ng programa niyang Kontrabaha. Narito ang report. Upang masigit na mapangalagaan ang mga punong pananim, ito ang kinapalooban ng Legacy Tree Growing ng Department of Environment and Natural Resources kung saan sinusuportahan ito ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamahala ng ENRO. Kaugnay nito, kasabay ng pagdiriwang ng 61st Founding Anniversary ng lalawigan, nagkaroon ng pagkakataong muling magkaroon ng pagtatanim sa Halcon Heritage Forest Museum sa Sitio Arigoy sa bayan ng San Teodoro noong Nobyembre 14. Nakiisa sa gawain ng Earth Day Network Philippines, isang non-government organization na may layuning gisingin ang kamalayan ng mga tao upang patuloy na pangalagaan ang inang kalikasan. Ayon kay ENP Trees for Life Program Supervisor Ryan Bita sa ilalim ng kalang programang Tubong Pinoy Movement, sinusulong nila ang pangangalaga at pagtatanim ng Philippine native trees for biodiversity conservation. Isang hakbang din ito upang anya ay may pamulat sa mga mamamayan ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno lalo na sa buhay ng tao. Umaabot sa 80,000 seedlings ang nakatakdang itanim sa may 2,000 ektaryang lupain. Nakisa din sina ABS-CBN Baguio Mag TV ating to travel show hosts Ara at Kiko upang tumulong na ipromote sa mga mamamayan ang kagandahang taglay ng lalawigan at ang kahalagahan ng pangalaga sa kalikasan nito. Ang proyekto ay tinaguyod ng DENR, ENRO at lokal na pamahalaan ng San Teodoro, katuwang ang ilang non-government organizations. Susunod, mga kababaihan na kinabang sa libreng pagsasanay pangkabuhayan. Jessica Ramirez ng Socorro, Miss Oriental Mindoro 2011. San Teodoro, kampiyon sa Pandanggitag Oriental Mindoro. Halina, maglaro at magsaya, nagpasigla sa mga kawani ng Kapitolyo. At sa balitang sports, tampok ang Mountain Bike Challenge 2011. Ang mga balitang yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Ng Mindoro, dito'y masisiyayan. Ngunit ang ibon at tatanong na yung pakalaman. Pwedeng kapagyan kay gandang pagmasdan.